Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinalakay ang isang talyer sa Antipolo na bistado manong gumagawa at nagbebenta ng mga armas. Arestado ang mag-amang may-ari ng talyer na nakuhaan din ng matataas na kalibre ng baril at mga bala. Arestado rin sa lungsod ang isa pang lalaki dahil wala umanong pakundangan kung gumamit ng baril. Tunghayan sa aking pagtutok. Saglit. Okay na. Mabilis na kinapkapan ng raiding team ang kanilang pakay dahil sa hinalang may itinagong deadly weapon. Mga bala pala ang ibinulsa ng target para ikubli sa pulisya. May search warrant tayo. Ayun yung mga hawak niyang bala. Sige. Ni-raid ng CIDG ang talyer na ito sa Antipolo City dahil sa umano'y pasikretong pagbebenta ng mga baril ng mag-amang may-ari. Ang na-recover natin, halos 13 firearms ang na-recover natin. And ammunition na more or less nasa 220. Wala silang otorisadong papeles galing sa FEO na pwede silang mag-manufacture, mag-repair, or magbenta ng baril. Sa halagang 5,000 piso, makakabili na umano sa establishmentong ito. Pagka meron kasi mga ganitong illegal na pagawaan o illegal na pagbebenta ng baril, kumakalat Ang bilis ng access ng community natin. Paano pa kung kriminal ang makakuha ng mga ganitong klase ng baril? Nakakulong na sa detention facility ng CIDG Rizal ang mga suspect. Tumanggi silang magsalita nang ipatanong namin sa investigator on case kung ano ang reaksyon nila sa kaso. Anong masasabi mo doon sa mga nakuhang baril sa bahay nyo? Paalala ng CIDG. Kung gusto nilang mag-avail ng baril, dumaan sila sa tamang proseso. May tamang exam tayo, may tamang background check sa PNP, FEO natin. Pero pag ganito mga illegal, kahit sino na pwedeng bumili. Basta may pera ka lang na 5,000 hanggang 15,000, makakabili ka na. Ikaw ay aming inaaresto sa bisa ng search warrant. Sa Antipolo City pa rin, sinilbihan ng search warrant ang bahay ng manager ng isang security agency. Reklamo ng kanyang mga kapitbahay. Madalas itong manutok ng baril sa lugar niya at madalas ding nakikitaan siya na may baril. Kaya sa tulong ng mga mamamayan natin, na-trace natin ang bahay na to. Isang shotgun at pistol ang na-recover ng mga pulis mula sa suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ultimo na mayapang amo, hindi umano sinanto at ninakawan ng isang caregiver. Milyong-milyong pisong halaga ng alahas sa Trelo ang tinangay umano nito. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Wala akong ginagawang ganyan, sir. Naglulupasay ang 45 anyos na caregiver ng arestoy ng NBI-NCR sa Santa Cruz, Maynila. Inireklamo siya matapos na wala umano ang laman ng vault ng inaalaga ang amo, kabilang ang mga gintong bracelet, mamahaling relos, mga singsing na may precious gems at kwintas na may diamante. Tinatayang mahigit 5 milyong piso ang halaga ng mga nawala. Maaaring isinagawa ng ating subject ang pagnanakaw noong nakaburol pa ang kanilang ina dahil walang tao doon sa kanilang bahay. Doon nagkaroon ng pagkakataon na buksan ang nasabing vault. Nadiskubre ng NBI na may 2 warrant of arrest ang suspect noong 2017. Pinalitan din niya ang spelling ng kanyang pangalan sa mga na-recover niyang ID at dokumento. Lumabas nga po na may kasong theft and qualified theft itong katulong nila noong manakaraang panahon. May grupo daw sila di umano ng mga yaya at mga caregivers na pumapasok sa mga employers. Pero ang kanilang motibo ay pagnakawan ang mga ito sa bandang huli. Sinusubukan pa namin kunan ng panig ang suspect na nakakulong ngayon sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.
Bukod sa banta ng heat stroke sa mga manok, malaking epekto rin ang matinding init sa laki at dami ng nagagawa nilang itlog. Karamihan ng araw ngayon, maliliit kaya ang ilang nagtitinda ay nagtaas presyo. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ganito kaliit ang mga panindang itlog ngayon sa pamilihan sa Santa Cruz sa Maynila. Karamihan sa sukat, Peewee Extra Small at Small. Marami po ngayon tulad nyo, no? Extra small, small. Tumaas ang malaki. Ang maliit pababa talaga. Ngayon ang maliliit may 100. Dati wala yan. Sa pwestong ito, 10 piso kada tray ang ibinaba ng presyo ng maliliit na itlog kumpara nitong Marso. Paliwanag ng Philippine Egg Board Association, nakakaapekto ang mainit na panahon kaya maliit ang nakukuhang itlog. Nagre-resulta rin yan sa pagbaba ng produksyon at pagtaas ng kaso ng heat stroke sa mga manok. Sa ngayon, humina rin ang pagkonsumo ng publiko sa itlog. Sobrang init ng ating panahon na sumabay pa po yung El Nino, no? Ang epekto po nito sa ating manok ay yung paghina ng kanilang pagkain na nagreresulta po ng number one, ng pagliit ng mga nakukuha nating itlog sa kanila. Sa wholesaler na ito dito sa Santa Cruz, Maynila, kakaunti raw ang dumating na supply ng mga malalaking size ng itlog mula large hanggang jumbo, habang mas marami naman daw ang dumating na supply ng mga maliliit na size ng itlog mula sa small, extra small at peewee size. Dahil kakaunti raw ang dumarating ng mga malalaking size na itlog, nagtaas ng presyo ang ilang retailers tulad sa suking tindahan ng tindero ng mami na si Jonathan. Pag dinagdagan ng presyo, mamahalan din yung tao eh. Pag 15 na hindi na bumibili ng tao, pag 15 po eh. Kaya ginagawa na lang, maliit na lang po yung ano. Meron pa rin nakukuha. Meron pa rin naman po. Hindi lang siya ganun karami katulad dati. Kaya medyo tumaas din ang presyo. Pero ayon sa PIBA, stable at hindi dapat tumaas ang presyo ng mga malalaking size ng itlog ngayon. May mga paraan naman daw para maibsan ang epekto ng mainit na panahon, gaya ng pagdagdag ng ventilation. Makatutulong din daw kung mahihikayat ng DA ang pagkain ng itlog. Nagdadagdag po tayo ng mga supplements katulad ng mga electrolytes, betaine at iba pang mga produkto na pang heat stress. Now, mechanically po pwede po magdagdag o maglagay ng mga industrial fans sa loob ng kulungan ng manok para po makatulong doon sa air circulation, additional cost, no? Pero binabalanse po natin yung pagdagdag ng investment doon naman po sa mawawala sa atin because of mortalities, at yung extreme na pagbagsak ng production. Para naman sa Department of Agriculture, may cycle talaga ang pangingitlog. Bubuti naman daw ang produksyon sa paglamig ng panahon. Sapat din daw ang supply ng itlog ngayon. Pag mainit, lalo na yung mga open space na layers na itlogan, at natural na humihina yung pagkain ng mga manok at ang magiging epekto nito ay liliit ang pinoproduce nila na itlog. Pag taglamig naman, ay mas magana silang kumain at mas malalaki ang itlog. So hindi ito mahirap na sitwasyon. Marami rin yung nag-adapt na noong merong artificial ventilation or tunnel ventilation. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung production ng mga medium and large size ng eggs. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Posibleng hindi pa pumreno sa pagtaas ng presyo ang gasolina sa susunod na linggo. May inaasahan kasi na hanggang 60 sentimong dagdag sa kada litro niyan. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, base sa 4 na araw na trading, posible namang makaltasan ang presyo ng diesel ng hanggang 85 sentimo kada litro. Pati ang presyo ng kerosene ng hanggang 80 sentimo. Posible na ang mga brownout, posible pang lumaki ang bayarin sa electric bill. Yan ang dagdag pasanin sa mga consumer bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Nakatutok si Maki Pulido. Sa ika-4 na sunod na araw, hanggang gabi na naman, naka-red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Mahigit 30 planta pa rin kasi ang naka-forced outage o biglang nasira, kaya numipis ang supply ng kuryente. Posible ang brownout kung red alert, pero bukod sa problemang yan, posibleng pasanin ng mga consumer ang pagtaas pa ng electric bill, bagamat di pa tiyak kung magkano. Para madagdagan kasi ang supply, bumibili na rin ang kuryente mula sa Malaya oil-fired power plant na mas mahal dahil pinapatakbo ng krudo. Idadagdag
Dagdag din sa generation charge na sinisingil ng Meralco ang gasto sa krudong ginamit sa mga generator ng mga malalaking customer nila sa ilalim ng Interruptible Load Program. Ang paggamit nila ng generator ay para hindi na sila makaagaw sa kinakapos na supply ng kuryente. May payo ang Energy Department para bawas bill na sa kuryente, hindi pa makadagdag sa mataas na demand. We reduce our power consumption during the peak hours or whenever the demand increases and we have to run the more expensive oil-based power plants, then that would be reflected in our bills at the end of the period. Posible ring tumaas ang electric bill kung mahal ang benta ng kuryente sa spot market dahil sa mga forced outage. Sabi ng Energy Department, malalaman naman nila kung may sabwatan para magmahal ang kuryente sa tulong ng artificial intelligence at big data analytics. If the results of the study show a correlation on aberrant behavior, then that is going to be brought to the attention of both the Energy Regulatory Commission and the Philippine Competition Commission. Naiwasan din daw ng contingency plans nila ang epekto ng pagkawala sa grid ng 1,800 megawatts dahil sa forced outage. Pero dahil halos tuwing tag-init ay kulang ang kuryente, aminadong DOE na kailangan talaga ng mga dagdag na planta. What we have experienced is that some power plants or proposed power plants, for example, are facing delays because of delays in the issuance of permits. Ang mga naka-forced outage na planta naman, isa-isa nang umaandar at inaasahang madaragdagan sa weekend. Sana lang wala uling pumalya, lalo't iinit pa at inaasahang tataas na naman ang demand. Pero wisyo kasi ang brownout at ikinalulugi pa ng maraming negosyo tulad ng sa welder na si Junel. Makawalan kami ng hanap buhay kasi walang kuryente. May pamilya po kami. Siyempre, pinapakain din namin po yung pamilya namin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ni First Lady Liza Araneta Marcos na iniiwasan niya si Vice President Sara Duterte para iparating ang disgusto niya rito. Pero pwede pa naman daw maayos ang relasyon nila. Kung paano? Sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Matagal nang espekulasyon na sa ilang pagkakataong nakunan sa kamera. Sadyang hindi pinapansin ni First Lady Liza Araneta Marcos si Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa vlog ni Anthony Taberna, kinumpirma ng First Lady na sinadya niya ito. Tulad nung paalis sila ni Pangulong Bongbong Marcos pa Vietnam. Para daw ito iparamdam kay VP Sara ang kanyang disgusto sa pagtawa ng bise sa pagtawag ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pangulo na bangag. And I'm many things. I'm not a hypocrite. O, may departure time na, di ba? So, nandito Sara, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumano ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is I said the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So yun, then after that, talaga, I stopped her. I do it again. Mm-hmm. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. Sabi pa ng First Lady, maaari pang maayos ang kanilang relasyon kung hihingi ng paumanhin si VP Sara. Bad shot na yan sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Sinagot din ng First Lady ang tanong tungkol kay Vic Rodriguez na naging Marcos campaign spokesperson noong 2022. Pero 2 buwan lang umupo bilang Executive Secretary. Ang sabi niya, may pinayo daw sa kanyang isang kaibigan bago maupo sa pwesto si Pangulong Marcos. Basically, she said, your only purpose is to make sure your husband is surrounded by good people. And that's what I do. I mean, and it's not because I get picon or whatever. When I see people doing things wrong, illegal or using their power, then I tell Bong. It's up to him.
Itinanggi naman ang unang ginang ang mga sabi-sabing under-desayang Pangulo at nagkakasakitan sila. Ikinwento niya kung paano sila ng asawa. Well, I will disagree to disagree and then we're friends. Eh, nung meron akong may nagsabi sa akin, sinuntok daw niya ako. Sabi ko, ha? Or ako nagsuntok? Sinapak yung araw. Parang GYY movie yan, ha? Parang, hello, invent some more. Itinanggi din ng First Lady ang pag-ugnay sa kanyang kapatid na si Martin Araneta sa smuggling ng sibuyas. My brother and Michael, they're so rich. I mean, they basically bankrolled our election. So if they're doing that there, why would they need the money, di ba? At mensahe niya sa mga nambabatikos. Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I will never stoop to that level. I will never stoop. There's such a thing as karma. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Hiningan namin ang reaksyon sina Vice President Sara Duterte at Attorney Vic Rodriguez sa pagkakabanggit sa kanila sa panayam kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ang Vice Presidente sumagot ng no comment sa mga pahayag ng First Lady. Sa tingin naman ni Rodriguez, hindi tungkol sa kanya ang mga sinabi ng unang ginang. Hindi naman daw niya nakita ang kanyang pangalan sa pahayag ng First Lady. Mga kapuso, over 8 million pesos worth of prizes ang pwede ninyong mapanalunan sa bagong promo ng GMA na Kapuso Big Time Panalo. Bukod sa daily at weekly cash prizes, baka kayo na ang sumunod na maging milyonaryo. Tig-1 milyon ang pwedeng mapanalunan ng isang lucky mamimili at isang sari-sari store owner. Ang kailangan lang gawin, bumili ng participating product at saka ipadala. Magsisimula ang sending ng entries sa susunod na Sabado, April 27 hanggang July 5. At dapat ding abangan ang dance music video ng network promo kasamang athletes ng NCAA member schools. Paalala lang po, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Tuloy ang pangaharang ng MMDA sa mga e-trike at e-bike na dumaraan sa mga highway sa Metro Manila pero hindi para maniket at mag-impound. Paano ang mga naunang nasita bago ipinahinto ng Pangulo ang paniniket sa kanila? Nakatutok si Oscar Oida. Kung kahapon halos makipaghilahan ng mga MMDA para ipatupad ang ban sa mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing kalsada, kanina tila nagbago ang ihip ng hangin. Imbis na tikitan o i-impound, pinaalalahanan na lang ang mga ito. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang paninikit at pag-impound sa mga e-bike at e-trike. Dapat po wag muna kasi iba kasi hindi pa po alam eh. Kaya bigla-bigla na silang nanguhuli kasi. Kasi makakapaganda kami sa susunod pag may nanghuli, alam na namin yung gagawin. Pero git ng MMDA, bawal pa rin po tayong dumaan dito sa mga major roads natin, gaya ng MacArthur. Suspendido lang ang paninikit at pag-i-impound at tuloy pa rin ang paninita. 1, i-inform sila ng regulasyon na nagsasabi na bawal po sila. 2, ituro kung saan yung mga alternatibong daan. At 3, mag-comply doon sa LTO regulations regarding registration ng ganitong klaseng vehicle at pagkuha ng lisensya. At kung nasita na pero nagpupumilit pa rin dumaan sa mga major roads sa Metro Manila. Meron mga pong tayong ibang batas na pwedeng apply like disobedience sa person in authority, yung mga ganoon po. Driving without license o disregarding traffic signs. Pinag-aaralan naman kung paano kakanselahin ang inisyong ticket sa mahigit 200 hinuli bago ang direktiba ng Pangulo. Gayon din ang pagbabalik sa halos 70 in-impound. We will find a way to make the directive of the President retroactive. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Inaayos na po ang traffic plan sa bahagi ng Chino Rosas Avenue, lalo't inaasahang mas dadami ang dadaan pag nilipat na roon ang bagong gusali ng Senado.
Tuloy-tuloy rin ang pagbabantay para iwas traffic at dyan po tumutok si Ian Cruz. Dahil paulit-ulit na binabalikan ng mga iligal na pumaparada, hindi na tinantana ng Barangay Magallanes at Makati Public Safety Department ang mga mababagal sanang motorista sa Chino Roces Avenue sa Makati City. Agad silang minamanduhan sa kasagsagan ng sunduan ng mga estudyante, kaya bumilis ang daloy ng trapiko. Nakipagpulong din sa Barangay Magallanes ang mga kinatawan ng isang paaralang nasa Chino Roces Avenue. Paliwanag ng mga kinatawan, kabilang sa mga dati ng hakbang ang di sabay-sabay na dismissal ng klase ng iba't ibang grade levels para hindi rin sabay-sabay ang sundo. Binawalan din ang mga galing Fort Bonifacio na kumaliwa sa eskwela at pinadaan sa EDSA Magallanes Interchange. May gwardya at traffic auxiliary rin daw na gumagabay sa mga sasakyang papasok at palabas ng paaralan. Wala naman sa pulong ang kinatawan ng isa pang pribadong paaralan. Hopefully early next week ay makapag-meeting kami. Sa ganun as early as possible maayos namin talaga ito kagad. Bukod sa mga pumapasok sa mga paaralan, maraming establishmento at kumpanya na gumagamit ng Chino Roces Avenue. Dagdag pa ang Senado na lilipat sa lugar na nasa boundary ng Makati at Taguig. Ayon sa tanggapan ni Senadora Nancy Binay, chairperson ng Senate Ways and Means Committee, inaasahang sa January 2025, lilipat na dito sa kanilang bagong tanggapan ang Senado at sa dami nga ng magpupunta rito, may binabalangkas na rin daw na traffic plan para hindi maapektuhan ng daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Chino Roces Avenue. Sa panig ng Taguig, nagbantay rin kontra sa gabal ang mga tauhan ng Traffic Management Office sa kahabaan ng Chino Roces Avenue Extension, lalo na sa kasagsagan ng rush hour na tumutukod ang trapiko hanggang Loton Avenue palabas ng Fort Bonifacio. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang phase ng programang magpapabilis ng internet connectivity sa bansa. Yan ang National Fiber Backbone Project ng DICT na inaasahang magbibigay ng 600 gigabits per second ng bandwidth. Sa ngayon, pakikinabangan ito ng 14 na probinsya sa Northern at Central Luzon, 2 national government data centers at 4 na economic zones. Mapapabilis din ito ang koneksyon sa halos 400 opisina ng gobyerno at makatutulong sa mahigit 700,000 individual. Iniakyat na po sa Court of Appeals ng Public Estates Tollway Corporation ang hiling nitong makuha ang kontrol sa Cavite Toll Expressway o Cavitex. Talo raw kasi ang gobyerno sa nakukuhang kita pagdating sa toll collection. Inalmahan yan ng kasalukuyang nangangasiwa rito na Cavite Infrastructure Corporation at nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang sabi ng Public Estates Tollway Corporation o PEATC, dapat nang ilipat sa gobyerno ang pangangasiwa at pangongolekta ng toll sa Cavitex o Cavite Toll Expressway. Noong 2021 pa raw kasi natapos ang Operation and Maintenance Agreement ng Cavite Infrastructure Corporation o CIC para dito. Dumulog na ang PEATC sa Court of Appeals para humingi ng writ of mandamus upang makuha ang kontrol sa expressway. Ano yung pinapamandamus? Na ibalik yung operation management ng toll because it is expired, and ang isang importanteng ingredient doon is the collection of the toll fees. Bakit? Kasi sa ngayon, pagka dumaan kayo, nag-RFID kayo doon, easy trip yun. O kanino easy trip? O di kanila din. No. Ngayon, sa bawat piso, 90 centavos kanila. Gis lang sa gobyerno. Ayon sa PEATC, base sa naunang kasunduan, 90-10 ang hatian sa kita sa toll, 90% sa pribado at 10% sa gobyerno. Kaya raw noong 2022, 22.9 billion pesos umano ang share sa toll collection ng CIC habang halos 2.3 billion pesos lang ang sa gobyerno. Hirit ni Inton, dapat raw 60-40 na ang hatian pabor sa gobyerno. Bakit sinasabing 60-40? Kasi na-comply na yung mga dapat i-comply. Bakit natin kailangan makuha to? Dahil luging-lugi na po Pilipinas.
Ang CIC ay isang unit ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC. Katwiran ng MPTC, bagamat expired na ang Operation and Maintenance Agreement ng CIC, umiiral pa naman daw ang operation and service contract nila sa Cavitex. Hindi rin daw tama na maging 60-40 pabor sa gobyerno ang hatian sa nakokolektang toll. And ang pinag-usapan R1, R1 extension at saka the Cavitex C5 link. Hindi pa tapos eh. So hindi pa pwede i-shift sa 60-40. Nananatili raw ang alok nila na bilhin na lang ang share ng gobyerno sa Cavitex. 2.5 billion was the offer to buy out the residual interest. We have submitted offer 4 times in the past. The offer is to take over that, to buy that revenue share. Pero hindi payag dito ang PEA-TC. Buy out? Bakit hindi i-bid? Malay mo baka may nag-bid ng 50 billion, may nag-bid ng 100 billion. Kung talagang i-buy out nila, di singilin namin ng rental ng highway kasi hindi naman kasamang highway dun eh. Diba? Ang highway, more or less, mga 100 billion ang halaga nun eh. So kung mag-rent kami, di kayo mag-compute sa paper rental ng highway. Humarap din sa press conference ng PEA-TC ang ilang employees union leaders na nagpahayag ng suporta sa PEA-TC. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. We're so down bad with Taylor Swift's new album na The Tortured Poets Department. Tay-Tay can really do it with a broken heart as she made history dahil nakuha niya ang most pre-saved album countdown page sa isang music streaming platform. And how did it end? 2 hours matapos ang release, ni-reveal niya na isa itong double album at naglabas pa siya ng 15 extra songs. Hebigat at madamdaming eksena ang pagbibidahan ni Rabia Mateo sa magpakailanman this Saturday. Tungkol yan sa isang ina, asawa at OFW na nakaranas ng pang-aabuso. Grateful si Kapuso actress Rian Ramos dahil makakauwi na rin siya sa Pilipinas. 2 araw kasing stranded at natulog sa sahig ng airport sa Dubai si Rian dahil sa cancelled flight. Galing sa Italy si Rian kasamang boyfriend na si Congressman Sam Bersosa. May connecting flight sila sa Dubai kung saan naipit sila sa masamang panahon doon. Nakipag-ugnayan na ang pamahalaan sa mga naulila ng 3 Pinoy na nasawi sa delubyong tumama sa UAE. Ang lagay ng iba pa nating kababayan doon, tinutukan ni Mark Salazar. Sa kasagsagan ng masamang panahon sa Dubai nitong Martes, halos mag-zero visibility sa pinagsamang buhos ng ulan, mayat-mayang pagkidlat at bugso ng hangin. Sa ilang lugar, may mga nagliparang gamit at balot ang paligid ng napakakapal na hamog. Kaya kabi-kabila ang mga pagbaha at nagmistulang malawak na ilog ang mga kalsada. Kaya may mga sasakyang hindi kinaya ang taas ng tubig kaya naglutangan. Kuha ito ni Vincent Tambong na isang OFW sa Dubai. Marami ang stranded sa mga train stations at hindi makalabas ng bahay ang mga residente. Yung mga mabababang parte ng Dubai is napakahirap po kasi lalo na po yung mga mabababang lugar. Marami ding sasakyan yung mga tumubog eh. Ang kakaibang panahon sa desyertong Dubai, malamang daw dulot ng climate change ayon sa mga eksperto. Maaaring nakapagpalala din daw sa mga pagbaha ang kawalan ng drainage infrastructure sa naturang bansa. 3 OFW ang kabilang sa mga nasawi sa malalang pag-ulan at pagbaha. Nasawi si Dante Casipong nang mahulog sa sinkhole. Immediately, nakipag-usap na tayo sa kanilang pamilya, personal, pununtahan ito ng ating mga regional officers. In fact, kagabi nga kausap ko yung kapatid ni Dante, na Dante rin ang pangalan sa Lucena. All of the family members of itong mga OFWs natin na sa makabilang buhay. Umusok naman daw ang shuttle service ni na Jenny Gamboa at Marjorie Saking at nasuffocate sila.
Ito inaayos na natin, hindi naman ito magtatagal. Hindi lang natin masabi specifically yung date. As soon as we get clearance sa mga necessary documentation and requirements, immediately maililipad natin yan. Maaraw na ngayon sa Dubai pero nagpapatuloy ang aberya ng pagbaha gaya sa Dubai International Airport. Humupa na ang ulan at ang baha, pero may ilang bahagi pa rin na mayroong tubig, around 650,000 ang OFWs. But yung in terms of yung affected, nagsasagawa ng relief goods operation distribution ngayon. Pero problema pa rin sa Dubai ang pagbabalik trabaho dahil mataas pa rin ang baha sa maraming kalsada at establishmento. Gaya ng restaurant na ito na lubog pa rin sa baha. Mula noong Tuesday, wala po kaming tubig. And kagabi po, nawala na po kami ng kuryente. Lahat ito, tinaha ko itong mga baha na to para lang talaga makaligo. At nakaligo po ako sa kanila. Handa raw ang OWA magpa-repatriate ng gustong umuwi dito pero wala naman daw nagpapasabing gusto nilang umuwi sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kahit wala nang atrasan ng April 30 deadline sa pagpapakonsolidate ng mga jeepney, hindi raw agad manghuhuli ang LTFRB pagdating ng May 1. Sa kabila niyan, nanindigan ng ilang tsuper na hindi sila susunod at itatambak na lamang ang kanilang unit sakaling mahuli. Nakatutok si Darlene Kai. Dito ko binuha yung anak ko, pag-aaral, yung mamasada. Dahil ito lang ang alam na pagkakakitaan sa nakaraang 25 taon, nagpa-consolidate na ng kanyang jeepney si Benji. Bago niyan, nagdalawang isip siya. Hindi pa namin naintindihan nung una, kaya hindi pa kami sumali. Sinabi na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng extension yung April 30 deadline para sa application for consolidation ng PUVs. Pero sabi ng LTFRB, hindi raw ibig sabihin na simula May 1 ay manghuhuli na sila. May proseso po yan. Pag hindi ka nakapag-consolidate, padadalan ka namin ng notice. Pag talagang wala kang magandang paliwanag, then we will issue the order revoking your franchise. At pag na-revoke na yung franchise mo, that's within 15 to 20 days. At ikaw ay pumasada pa, either ang LTO or ang local government unit na po ang huhuli sa inyo. Sabi ng LTFRB, mahigit 77% ng mga pampublikong sasakyan ang consolidated na. Lagpas na raw yan sa target dahil bahagi talaga ng plano ng LTFRB na mabawasan sila sa kalsada. Sapat umano ang mga matitira dahil may sasalo pang mga bus, UV Express, TNVS at mga taxi. Part ko ng modernization is alisin po ninyo yung mga ibang sasakyan sa daan. Sa kabila niyan, lahat ng 85 miyembro ng Pasig Transport Alliance ay hindi raw magko-consolidate. At kung kami uhulihin na kami kolorum na at walang prangkisa, yun ang naging plano namin, itambak na lang namin sa harapan nila ang aming mga unit. Yan din ang balak ng 80% ng mga miyembro ng Tanggol Pasada Network na ayaw ding magpa-consolidate. Kung uhulihin kami ng auno, talagang itatambak na lang namin yung unit namin sa harap ni LTFRB. Kaanin namin yung jeep namin sa bahay namin. Kahit pa may subsidiya ang gobyerno para sa pagbili ng modern jeepney, may huhulugan pa rin na siyang tinututulan ng iba. Huhulugan mo siya ng 7 years, tapos mapupunta lang sa co-op, masyadong masakit sa amin. Huwag ho muna tayong tumutol, tulong-tulong muna tayo. Ngayon, pag hindi ho maganda yung kinalabasan ng ito, and the assumption ho, we're always open for a revision. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Matinding init muli ang naranasan kanina sa malaking bahagi po ng bansa. Maghanda po mga kapuso dahil posibleng ganyan din sa weekend. Nag 47 degrees Celsius ang heat index kanina sa Catarman, Northern Samar at 46 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Sa forecast po ng Pag-asa, aabot sa 44 degrees Celsius bukas sa Dagupan, Pangasinan, Aborlan, Palawan at Catarman, Northern Samar. 43 degrees Celsius sa iba pang probinsya, karamihan nasa Visayas at Mindanao. Nasa 42 degrees Celsius sa malaking bahagi ng Luzon at pagdating po ng linggo, posibleng maulit ang 44 degrees Celsius sa Pangasinan, Palawan at Zamboanga City.
May mga makakaramdam din ng hanggang 43 degrees Celsius. Base po sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Ilocos at Mindoro provinces, Leyte, Cebu, pati sa Caraga at Davao Region. Mas marami ng uulanin sa Visayas at Mindanao sa linggo, kasama ang Western Visayas at halos buong Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot po ng landslide. Sa Metro Manila, mababa po ang tsansa ng ulan ngayong weekend. One supportive family ang Sparkle para sa stars nitong nasa Rent musical na sina Anthony Rosaldo, Thea Astley at Garrett Bolden. Ano kaya ang komento ng iba pang Sparkle artist sa kanilang performance? Makichika kay Lars Santiago. Mula sa All Out Sunday stage, hanggang sa concert stage. Ngayon, bumibida na rin sa teatro ang Kapuso Singers at The Clash alumni na sina Anthony Rosaldo, Thea Astley at Garrett Bolden. Kabilang sila sa cast ng musical na Rent, kung saan di lang pagkanta ang nasubok sa kanila, kundi pati na rin pag-arte at pagsayaw. Kinakabahan kami kasi gusto namin na magbigay ng magandang show. Gusto namin na ma-enjoy ng mga audience. At syempre, we want to leave a lasting impression on them. Tsaka gusto namin na yung lahat ng practice namin, pinaghirapan namin, pagod namin, talagang makita nila yung, fruits of our labor. Pinag-prepare natin to for the past couple of months, and together with our team as well, our company, sobrang we're really excited to tell the story of Rent. Umani ng papuri sina Anthony, Thea at Garrett mula sa audience, lalo na kung paano nila binigyang damdamin ang mga solong awitin ng bawat isa sa kanila. Tell me what? Yes! They used to tie you up. Has expired. Si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Romina Marcelo na nasa audience. Proud na proud sa tatlong Sparkle stars. Nagbigay rin ng support ang kapwa Sparkle artists nila na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. We're all here to support our friends. We're so excited for them, and since the beginning naman, confident kami na they can pull this off. Sobrang gagaling nila individually, and napaka-iconic ng Rent, di ba? Present din ang mga kaayos nilang sina Mark Bautista, Rita Daniela at Marian Osabel. Thea, Garrett, and Anthony. And syempre, we're very excited sa aming co-queen sa Queendom na si Thea Astley. Bukas, mag-work na kami ulit na super aga ng call time namin, pero ako talagang ginuho ko to for our colleagues syempre kasi lahat naman tayo kailangan natin talaga ng suporta at pagmamahal dun sa mga kasamahan natin sa trabaho. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Lumipad pa South Korea ang tatlong COMELEC commissioner para personal na suriin ang mga makinang ginagawa ng Miro Systems para sa 2025 midterm elections. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagbisita ng tatlong commissioner ng COMELEC sa headquarters at manufacturing plant ng Miro Systems sa South Korea, ipinakita ang proseso ng paggawa sa unang batch ng automated counting machines na gagamitin sa 2025 midterm elections. 110,000 machines ang kabuang rerentahan ng COMELEC sa Miro Systems. Inisa-isa ang mga katangian ng makina na hiniling ng COMELEC. Ilan dito ang mabilis na pagpasok ng balota sa machine, summary ng mga binoto na makikita sa screen, takip sa gilid ng screen para hindi masilip ng ibang tao at hiwalay na lalagyan ng resibo ng balota. We are tasked here today to find out if the one who won, the only single calculated bidder who won, together with their partners, to deliver to us our wish list
Hopefully, we are tasked here to find out if they can deliver all 110,000 machines. Kasama ni COMELEC Commissioner Ray Bulay, Commissioner Amy Ferolino at Commissioner-in-Charge Marlon Casquejo ang Miro officials sa pamumuno ng CEO nitong si Jin Bok-chung para sagutin ang mga tanong kaugnay sa produksyon. Ibinida ng Miro na gawa raw sa South Korea ang lahat ng piyesang gagamitin sa makina na maaasahan raw na mas high-tech kaysa sa dating gamit ng Pilipinas. Kampante rin ng Miro Systems na gagana ng maayos ang mga makina dahil ilang ulit na umuna nila itong tinest. I know that Miro System is advanced in technology and with the manufacturer, with the creation of the software that is found, that is listed in our wish list, Miro can comply. Not only do we represent the COMELEC here, but we represent the Filipino voters as well. And it is their hard-earned money, people's money, that we will spend here. That's how big the responsibility is. Bibisita muli ang COMELEC sa planta ng Miro hanggang sa makumpleto ang produksyon ng lahat ng makina. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Tila maipit din si Black Rider sa dalawang nagagandahan niyang leading lady. May sizzling tapatan kasi ng sexy and fit bodies sina Yazzie Pressman at Viva Max A-lister Angelique Kang. Makichika kay Nelson Canlas. Ay! Naintindihan niyo! Ang mainit na ngang panahon, sinabayan pa ng nakaka-high blood na action scenes sa GMA Prime series na Black Rider. Dagdagan pa ng sizzling tapatan ni Nabane, played by Yazzie Pressman, at ni Nympha, played by Viva Max A-lister Angelique Kang. Sa isang eksena sa tabi ng swimming pool, magpapatalbugan si Nabane na i-flex ang kanyang sexy figure at si Nympha na newest addition to the series. Kagabi, natunghayan na ang di inaasahang pagkikita ni Nympha at Elias, played by Ruru Madrid, sa ilog. Basta! Aray! Ow! Pero ang di magandang pagkikita, masama na ang magnakaw. Yan pa ang pinili niyong nakawin. Tila mapapalitan ng isang nakakakilig na eksena. Elias, hindi ako matatakot basta nandyan ka. Sige na, umuwi tayo. Pero... Hoy! Anong nangyayari dito? Sino kaya ang pipiliin ng ating bida? Lahat ng yan dapat abangan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Arellano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. At Biyernes na nga pala, kaya ganyan si Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras.